So, hi guys! Good evening. Ito ba talaga ang common problem nating mga Pinoyski? Simple rules cannot follow. Ay, 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 ay. Napaka-excited talaga nila. Nag-uunahan talaga sila sa reels or upload sa TikTok or sa FB sa kaganapan ng anniversary ni Viancy. So, nung isang araw lang yan actually nangyari. And then, hindi pa nag-upload si Kalinga Prab sa kanyang main channel. And then, meron ng mga shorts or meron ng mga nakikita ang upload sa FB or sa Black App. So, ngayon, ang ibang mga fans, nag-iisip na sila, hala, kaya pala hindi agad na i-upload ni Kalinga Prab yung NC kasi ito na yung nangyari. 'Di ba? Ito na yung nangyari. May mga ganito nang lumalabas imbis na wala tayong clue or na-excite tayo kung anong mga kaganapan, anong suot ni Viancy, anong itsura ni Viancy. Tapos biglang meron tayong nakikitang ganyan. Ako, ito pa naman ang pinakaayaw ni Kalinga Prab. Tinatamad talaga si Kalinga Prab legit kapag may mga ganyan, BTS. Lalo pa kung hindi pa talaga siya naka-upload and then nangunguna kayo Ay naku, napakahirap ba intindihin yung maghintay lamang ng isang araw or 2 araw bago kumuha ng pang short, 'di ba? At least bigyan natin ng chance or ibigyan natin kay Kalinga Prab yung yung pagkakataon na yun kasi syempre hindi rin basta-basta ang mag-vlog, guys. Anyways, sino bang nag-upload dito? Sino bang pinakapunot dulo lang lahat ng yan? Sinong original nag-upload ng BTS na yan and then kumakalat na? Ganun ang nangyayari. Kaya nga, hindi na nagla-live si Kuya Val sa mga kung anong events dyan. Dahil after live ni Kuya Val, mayat maya, nagkakalat na yung mga reels. And then, wala na sa live or wala na sa premiere ni Kalinga Prab. So, pansin nyo, nung birthday ni Viancy, ay hindi na rin nag-live si Kuya Val doon. And the rest of the events after ng birthday ni Viancy, so mga sunod-sunod na events, walang live si Kuya Val kasi yun ang nangyayari at ayaw ni Kalinga Prab yun. Na para bang nawawala na ng interest yung mga fans or yung mga viewers na manood sa kanyang premiere kasi napapanood na nga, nakalat na nga, 'di ba? Dahil nag-uunahan po na kumuha ng reels. Oo. Hindi na nga nagdadamot si Kalinga Prab 'Di ba? Sabi niya 1 day or 2 days. Pwede na basta ilagay niyo lang yung link kung saan mapanood ang full video. So, actually guys, maganda tong ginagawa ni Kalinga Prab Kung gusto niyo talaga tuloy-tuloy yung upload niyo na hindi kayo masyadong nagtatrabaho or hindi kayo masyadong stress kung or kakaisip ka ng i-content nyo, hintayin nyo si Kalinga Prab. Kasi paano yan? Kapag napagod si Kalinga Prab sa paggagawa ng content, edi tigil din kayo. Wala na kayong shorts, wala na kayong pang reels, 'di ba? Wala na kayong ganyan. So dapat alalahanin natin 'yun. 'Di ba? Give and take. Give and take ba? 'Di ba puro lang take? Or at least ibigay natin kay Kalinga Prab yun. Follow the simple rules lang naman ang dyan. Respeto, ganon. Napakahirap ba yun? Pero yun, ayan, nakikita ko na yan. Ilang beses ko nakikita yun, 3 beses. Tapos bigla ba yung credit to the owner, Jasmine na 06. Sino ba ang nag-video niya na andon sa mismong event na yan, tapos agad-agad nag-video. 'Di ba? Imbis na i-excite tayong lahat sa kung anong mangyayari, sa kung anong itsura ni Beyonce, anong suot, nakikita na natin. Ako. Pambihira kayo talaga, Hay. Common problem talaga to sa mga sikat na love team ni Kalinga Prab. Talagang yung mga fan pages, talagang nakipag-unahan pa talaga kay Kalinga Prab. Gusto din nila agad mag-million views. Hindi man lang iniisip nila, okay, hayaan na muna natin si Kalinga Prab mag-million views para naman susunod tayo kumuha kayo dyan. Hindi, malakas din kasi malakas yung puno. Malakas si Kalinga Prab, malakas din kayo. 'Di ba?
Pero kung tinabad na si Kalinga Prab dahil sa kagagawa nyo, edi, wala. Hinto tayong lahat nito. Ay, nako, napakasimple lang naman sana. 'Di ba? Wag mo na mag-upload hanggat hindi pa naka-upload si Kalinga Prab, or kung naka-upload na siya, at least 2 days tsaka kuhanin, or kami 2 days bago mag-react. Dapat lang naman, or tama lang din, 'di ba? Lalong-lalo na sa mga kumukuha agad ng video, yung mga shorts, dapat kasi masasayang yung pinaghirapan nyo dyan na makaipon kayo ng mga followers, and then one time kapag napuno si Kalinga Prab, i-report yung, ay nako, paggagamitan ng eksperto yung mga pages nyo dyan. Tapos kasi yun yung ginagawa ni Marky Tokov yung mga kumukuha at nagnanakaw ng kanyang mga videos, imbes na papakiusapan na wag na hindi, tuloy-tuloy. Diba? Kasi, oo nga naman, yung iba kasi gustong maging content creator, gustong kumita sa SOCMED, hindi man lang mag-abala na, or mag-effort na mag-isip na kung ano i-content, basta kukuha na lang. Diba? At isa pa, saka makapal din yung mukha dahil walang consideration ba na at least man lang ilang araw or at least one day. Diba? So, para sa akin, bahala kayo. Masasayang yung mga pages nyo dyan na pinaghirapan nyo kapag si Kalinga Prab talaga umaksyon. Kung hindi talaga kayo mapipigilan. Kasi dapat, hinahayaan nyo muna si Kalinga Prab mag-upload, and then tsaka yung mga videos na kung anong meron dyan. Remember nyo guys, si Yang Mi na po na nga ni Kalinga Prab sa pag-upload lang ng picture. Kasi wala pa siyang upload. 'Di ba? So how come these people, until now, ang tagal-tagal nang pinapaalala ni Kalinga Prab, every time mag-live siya, at least 2 days, 'di ba? Pero wala matigas talaga ang ulo, ang kulit talaga, 'di ba? Mabait lang talaga si Kalinga Prab dahil hinahayaan niya kayong kumuha ng mga contents niya. Pero kung sa totoo lang, sa iba pa yan, tapos na. Lalo pat ngayon, pwedeng-pwede nang i-take down yung mga pages na nangunguha ng mga videos. 'Di ba? So, I hope na next time, maging sensitive enough naman at i-consider din naman natin yung effort ni Kalinga Prab na siya dapat mauna. And yung mga umattend nga mismo doon sa event na yon, yung mga kung sino man doon na mga nakapag-video na, at least 24 hours pwede silang mag-upload sa kung anong meron sa kanila. Ipapabuilo talaga nila muna si Kalinga Prab. Kasi syempre, yun yung yun yung driver. Kung paano na kung si Kalinga Prab mismo nawala ng gana dahil ang daming BTS, 'di ba? Mawawalan siya ng gana. Hindi, wala din. Wala, hindi, wala talaga, zero. Mawawala ng gana ang mga pages nyo dyan. Kasi, syempre, yung mga pages nyo, gumagalaw lang yan sa mga pagkukuha-kuha nyo ng mga reels. Hindi kayo nag-effort man lang na magsalita or gumawa ng content about it, 'di ba? So, sana next time ay hindi na mangyari yan. Laging-laging nangyayari sa EDC yan 'di ba? Kasi ang nakakahiya rin paulit-ulit din si Kalinga Prab nagpapaalala. Pasaway talaga. 'Di ba? So I hope na next time i-consider naman natin ang effort ni Kalinga Prab. Hayaan na muna natin siyang maka-views. 'Di ba? And then after niyan, you are free to kumuha ng mga pang shorts or ganyan. Or at least, ewan ko ba kung sino original na nag-upload nito. Hindi ko nakita to sa sa YT Nakita ko lang to sa ibang social media, sa mga fan pages. And then nakalat na rin yan. Hindi na siguro yun mapipigilan kung sino-sino nang kumukuha niyang mga short vids na yan. Anyways, imbis na wala akong clue kung anong suot ni Beyonce, alam ko na ngayon. Pero still, manonood pa rin, 'di ba?